Nakakarinig si Kakyoin ng iyak ng baby, at nagising na lang siya sa Ferris wheel na nasa isang amusement park. Nagtataka siya kung paano napunta dito dahil ang alam niya ay naglalakbay sila. Kasama niya ang isang aso sa Ferris wheel at lumipad ang mga lobo na merong card. Ang isa ay lumapit sa kanya at nakita na isa itong stand na si Death 13 na biglang lumabas sa tarot card at inatake siya pero ang aso ang napuruhan. Mabuti na lang ay nagising siya ni Polnareff bago pa siya isunod. Subalit wala siyang naaalala sa mga napanaginipan pero alam niyang bangungot ito at nahiwa din ang kanyang kamay. Napasigaw ang bata dahil may pumatay sa kanyang aso pero di ito masyadong maalala ni Kakyoin. Nagalit si Joseph dahil ayaw nang ibenta sa kanila ang eroplano dahil may sakit daw ang isang baby na kailangan nilang dalhin sa doktor. Medyo may naalala si Kakyoin sa baby pero di niya masyadong maisip. Dahil di na rin makapaghintay sila Joseph ay nais na lang ng ina nito na sila ang magpagamot sa sanggol at biglang nakita ni Kakyoin na ngumiti ang baby. Dahil sa pagmamadali ay pumayag sila na dalhin ang baby upang makaalis na sila. Pero di pala anak ng babae ang baby at na-brainwash lang itong ipadala ang baby kila Jotaro. Inantok sila Polnareff kaya natulog muna sila sa biyahe. Napunta sila sa parehong amusement park pero ipinagwalang bahala ito ng French kaya nais niya na lang mag-food trip ngunit pinaliwanag ng kaibigan na nagkakatotoo ang nangyayari dito. Tapos biglang lumabas si Death 13 at sinakal si Polnareff dahil di nila magamit ang mga stand sa loob ng panaginip. Samantala walang alam sila Joseph na binabangungot na ang dalawa. Mabuti na lang ay nagising si Polnareff bago siya patayin ng kalaban dahil inutusan siya ni Joseph na linisan ang baby. Pero di nabahala ang kalaban dahil naglalaho naman ang alaala nila. Pinalitan niya na ng lampi ng baby samantala papatayin na si Kakyoin kaya naalimpungatan siya at nagwala kaya nasipa niya si Joseph at umembang ang eroplano. Pero ayaw din ng baby na madamay siyang mamatay kaya pinigilan niyang makagalaw si Kakyoin. Tapos pinakain siya nito ng mga eyeballs para tumigil. Ngunit sinugatan niya ang sarili para magising dahil malapit nang mag-crash ang kanilang eroplano. Mabuti na lang ay ginamit ni Joseph ang kanyang stand upang pilit itong makontrol kaya nakaligtas sila sa tamang oras. Kaya ngayon ay tutuluyan na ni Death 13 ang binata pero tumama naman sila sa mga puno ng nyog kaya nagising na si Kakyoin. Napilitan silang gumawa ng pansamantalang camp samantala walang maalala si Kakyoin sa mga nangyari at si Joseph ay nilalaro pa ang baby pero may balak itong ubusin sila. Saka nakita ni Kakyoin na ang sugat ay may nakasulat na baby stand. Nabahala ang baby dahil nag-ukit pala ng mga letter si Kakyoin at napansin ng binata na naiilang sa kanya ang baby kaya pinaghinalaan na ito ang stand user. Pero kinuha ito ni Joseph at pinili niyang huwag ipakita ang sugat. Naisip ni Jotaro na isang buwan na ang lumipas kaya kailangan na nilang mahanap si Dio. Ngunit naisip pa ni Polnareff na nababaliw na daw si Kakyoin kaya natuwa ang baby na naghihintay sa pagtulog nila. Nasarapan ng French sa pagkain na ginawa ni Joseph para sa baby kaya nainis sa kanya ang sanggol. Ngunit merong alakdan sa tabi nito kaya napilitan siyang tusukin kaso nakita naman siya ni Kakyoin. Agad niya itong sinabi sa mga kasama. Pero di niya mahanap ang alakdan kaya naisip nilang nabaliw na talaga siya. Habang pinapakain ito ni Joseph ay pinakita ni Kakyoin ang kanyang ebidensya pero walang naniwala kaya gumamit na siya ng stand kaya pinatulog na siya ni Polnareff. Kalaunan ay iniluwa ng baby ang Scorpion at nang natutulog na sila ay napunta silang lahat sa amusement park na naalala ni Polnareff kaya nagbabala siya samantala nagpapakasarap na lang ang baby sa pagkain. Kailangan nilang mahanap si Kakyoin ngunit naging mahaba ang buhok ng French at itinali siya nito. Sinakal si Jotaro ng sariling kadena at ang lolo ay biglang lumaki ang prosthetic hand. Saka lumapit si Death 13 para tapusin na sila kaya tinawag ni Jotaro si Star Platinum. Pero siya ang pinagsusuntok nito at kalaunan ay pinakita ang mukha ng kalaban dahil isa pala itong impostor at sinabi ni Death 13 na di sila makakapag-summon ng mga stand doon. Pero dumating si Hierophant Green na sinakal siya at nakatakas ang mga kasama dahil tunay na stand ang nadala ni Kakyoin dahil nakasummon na ito bago siya mapatulog kaya nasasakal din ang baby at winawasiwas ng stand nito ang kalawit pero di siya makatakas. Humingi ng tawad ang mga kaibigan ngunit dahil nasa mundo pa rin sila ng kalaban ay gumawa ito ng malaking kamay at kinuha ang kalawit saka tinapos si Hierophant Green. Dahil wala palang katawan si Death 13 kaya tuwang-tuwa ang baby. Pero di nahati sa gitna si Kakyoin dahil unti-unti na pala itong pumapasok sa katawan ni Death 13 at kinontrol itong itutok sa leeg ang sariling sandata. Saka nagbanta na tutuluyan ng baby kung di pagagalingin ang kanyang sugat. Pagkagising nila ay nakapagluto na si Kakyoin at wala silang naaalala sa mga nangyari. Si Kakyoin na rin ang nagpalit ng lampin at nagbanta na naaalala niya ang lahat dahil nakasama ng kanyang stand sa loob ng panaginip. Kaya kumuha ito ng kikiam ng baby at hinalo sa pagkain nito. Kaya nang pakainin ay ayaw ng baby kaya kiniliti ni
Polnareff at nakain na nito ang sariling kikiam at napangiti si Kakyoin. Ang Red Sea na lang ang kailangan nilang lakbayin upang makarating sa Egypt. Ngunit napansin ni Jotaro na patungo sila sa maling direksyon. Sagot ng lolo na may susunduin pa silang kaibigan sa isang isla. Nagtaka ang mga kasama dahil parang wala namang tao doon saka may nakasilip sa kanila. Tumakbo ang lalaki nang makita nila ito saka nagtungo ito sa kanyang bahay at nagpakain ng mga manok. Nakita nilang kamukha nito si Avdol pero ayaw silang pakinggan ito kaya pumasok sa bahay. Gihit ni Joseph na ito ang ama ni Avdol at nandito sila para sabihin na patay na ang anak nito kaya nakonsensya si Polnareff. Kaya malungkot siyang nagmuni-muni sa dagat. Kalaunan ay nakita niya ang isang makintab na takore na may kakaibang mukha at nang himasin ay tumalsik siya dahil lumabas si Kamyo na binigyan siya ng 3 wish pero di nagtiwala si Polnareff kaya inatake niya ito pero napaatras siya. Kaya sinubukan ng French kung mapapayaman siya nito. Naagad namang sinunod ni Kamyo pero naglaho ito. Kaya tinapon niya ang takore nang marinig ang tunog ng salapi. Dahil naglabas pala ito ng napakaraming gold coin kaya mayaman na siya. Pero naghinala pa rin si Polnareff na pinapasubo lang siya nito. Sa kabila nito ay nag-isip na siya kung anong magandang wish hanggang sa maisip na buhayin ang kapatid na si Sherry at pati si Avdol. Pumayag naman ang genie at biglang naglaho. Tapos narinig niya ang iyak ng isang babae na kaboses ng kapatid. Pero ayaw ni Sherry na lumapit siya dahil di pa daw kumpleto ang katawan nito. Nagtataka ang mga kasama kung nasaan si Polnareff. Naiiyak na ang French pero patuloy na tumatakbo sa kanya si Sherry. Nang makita niya ang bangkay ng mga ibon na kinain ni Sherry. Nang makausap niya si Sherry ay ito nga ang kapatid dahil naaalala nito ang kanilang kabataan. Subalit bigla itong sumugod at inatake siya saka ito tumakas. At di niya ito mahuli dahil nag-e-eat and run lang ito kaya tinawag niya si Kamyo. Saka ginamit niya ang pangatlong wish para hilingin na maglaho na si Sherry. Pero sinabi ni Kamyo na meron na siyang pangatlong wish na buhayin si Avdol. Iniwan na siya ni Kamyo at saka lumabas si Avdol na inatake siya. At sa lakas ay napatalsik siya ng malayo. Saka sinisi siya nito kaya tinamaan ng bala sa ulo saka siya pinagtulungan ng 2 nilalang. At nang sumugod ang dalawa ay pinigilan ni Kamyo si Silver Chariot upang makagat siya ng mga ito. Habang kinakain siya ay naisip niyang deserve niya rin ito. Nang makita niya na merong 2 Avdol ay inisip na namamalikmata lang siya pero pinigilan talaga ito ni Avdol at gumamit pa ng stand upang wasakin ang kalaban at nagtaka din si Kamyo kung ba't buhay pa si Avdol. Kaya pinakita ni Avdol na di siya napuruhan ng bala ni Whole Horse saka nagbabala siyang ipapadala sa impyerno si Kamyo. Inatake niya ang kalaban na nasalag nito saka siya hinagis sa puno. Saka sumugod at hinagis nito sa kanila si Sherry. Pero alam ni Polnareff na hindi ito ang kapatid kaya pinatay niya ang summon. Tapos pinatalsik nito ang 2 nilang stand. Saka tinanong kung anong 3 kahilingan ni Avdol. Nagbabala dito si Polnareff pero nag-wish pa rin si Avdol na gawing 4 ang 3 wish. Biglang sumugod si Avdol gamit ang tunay na lakas kaya nabasag ang armor ni Kamyo. Dahil nagpipigil lang pala ng lakas si Avdol upang wag ma-stress ang kanyang katawan pero ngayon ay sinakal niya si Kamyo hanggang mapasigaw, saka sinipa ito at tuluyan itong sumabog. Saka naisip nilang malapit lang doon ang stand user at nakita nilang nagtatago ito sa ilalim ng lupa. Kaya tinakpan nila ito at nakumpirma na nandoon ang kalaban. Nilagyan nila ito ng kung ano-ano para pahirapan ng stand user. Tapos naisip ni Avdol na ihian nila ito at tumawa sila ng malakas. Dahil sa panghe ay umakyat ang stand user at nagmakaawa sa kanila pero sinunog ito kaagad ni Avdol. Masayang sinabi ni Polnareff sa mga kasama na buhay pa pala si Avdol. Pero di siya pinansin ng mga ito dahil matagal na pala nilang alam at di nila sinabi sa French dahil madaldal ang kanyang bibig at ang ama ni Avdol ay siya rin pala na nag-disguise. Giit ni Joseph na ginawa niya ito para maging ligtas si Avdol at upang makapag-shopping ng bagong sasakyan nila na submarine patungo sa Egypt. Sakay nito ay mabilis silang nakapaglakbay sa ilalim ng Red Sea. Si Avdol ang driver dahil natatakot silang mag-crash na naman ito dahil malas si Joseph. Natuwa si Polnareff sa view kaya pinaalala ni Joseph ang pakay nila at pinakita ang sonar na parang radar upang bantayan ang paligid dahil katapusan na nila pag inatake sila sa 60 meters below sea level. Merong ref, coffee maker at telepono. Kaya pinakuha nila si Kakyoin ng maiinom at tumawag si Joseph kay Suzy upang sabihin na nasa hotel lang sila upang di ito mag-alala at upang di nito puntahan ang anak nilang si Holly. Kinausap ni Joseph ang butler nilang si Roses na nakakaalam ng tunay na nangyayari upang bigyan sila ng update kay Holly. Sa labas ay isang nilalang ang mabilis na nagtungo sa kanilang submarine at bumangga pa sila dahil kay Polnareff. Pero muling yumanig kaya nagalit si Avdol at ang di nila alam ay pumasok na ang stand. Nakita ni Kakyoin ang 5 tasa at minadali pa siya ng French. Nakikita na ni Avdol ang baybayin ng Africa kaya malapit na sila. At nagplano sila ng ruta upang mabilis na makarating sa Egypt. Nagtaka si Jotaro dahil naging 6 ang tasa. Dahil ang isa pala ay isang stand na inatake bigla si Joseph. Inatake ito ni Jotaro ngunit nakatakas ito at muling nag-transform. Sinabi ni Avdol na si High Priestess ang kalaban nila at delikado sila dahil napakalayo ng range nito kaya siguradong nasa lupa ang user.
Pumasok ang tubig sa submarine mula sa pinasukan ng kalaban at nauubos na rin ang oxygen tapos tumawag pa si Suzy na sinagot ni Jotaro, tapos bumangga pa sila sa ocean floor. Nagtaka si Suzy dahil nawala ang signal nila Jotaro. Samantala malapit ng pasukin ng tubig ang submarine at hinahanap nila ito ngunit nasa likod pala ni Kakyoin na mabilis na nag-react sa kalaban pero napinsala pa rin siya nito sa mukha kaya sinuntok ng bida kaso nakapagtago na naman ito. At nang bubuksan nila ang pinto ay nagpapanggap pala itong handwheel pero bago masaktan si Avdol ay nakuha ito ni Jotaro. Ngunit nag-transform itong malaking blade upang mabatiwan saka tumalsik at pinagtawanan sila. Nakailag ito sa atake ni Avdol at nagpatigas ito upang di mapinsala ni Silver Chariot. Ayaw pang umalis ng bida kaya nagbabala si Avdol na matatalo lang siya nito kaya magkakasama silang tumakas. At sa kabila nito ay kumpiyansa si Joseph dahil marami na siyang nalusutan na ganito. Masaya si Suzy dahil narinig niya muli ang boses ng apo at alam niyang may nililihim sa kanya ang mga ito pero may tiwala siya sa maglolo. Dahil 40 meters below sea level ay makakaya nilang mag-scuba diving samantala ang kalaban ay napapangiti na lang. Walang karanasan ng mga kasama sa pagdive kaya pinaliwanag ni Joseph na kung magmamadali silang makaahon ay sasabog ang kanilang blood vessels at lungs dahil sa pressure kaya sa ilalim sila dadaan at aakyat ng dahan-dahan. Gagamit din sila ng mga hand signal habang nasa tubig nang sinabi ni Avdol na pwede naman silang mag-usap gamit ang mga stand. Tuluyang napuno ng tubig ang submarine ngunit na kay Polnareff ang stand. Pumasok sa katawan ng French ang stand upang wasakin siya mula sa loob. Kaya ginamit nila Joseph at Kakyoin ang mga stand upang mapalabas ito. Kaso nag-transform muli na isang spear gun kaya nakipaglaban dito si Polnareff at habang nagre-reload ay tumakas na sila kaya nakulong ito sa submarine. Binigyan nila ng bagong diving gear si Polnareff at tahimik silang naglakbay sa magandang karagatan ngunit mauubusan na sila ng oxygen at nanganganib pa silang masundan ni High Priestess kaya naisip nilang magtago sa kuweba. Subalit ito pala ang ilong ni High Priestess kaya hinigop sila nito. At sa loob ng bunganga ay wala silang magawa sa lakas ng pressure dahil ang stand user nito ay nasa itaas lang nila. Giit ni High Priestess na type niya sana si Jotaro, kaya kinausap siya ni Polnareff para akitin ito at sinakihan pa ng mga kasama ang pambobola. Pero alam nitong niloloko lang siya kaya nagalit at pinalo si Jotaro ng dila patungo sa ngipin nito. Agad naman niyang pinalabas si Star Platinum at tumulong ang mga kasama na inatake din ng dila ngunit nakailag sila kaya nakaatake si Avdol, subalit huli na ang lahat kay Jotaro kaya tuluyan siyang napisat. Ngunit kalaunan ay narinig nilang pinagsusuntok pala ito ng bida ng walang tigil at sinunod na winasak ang iba pang mga ngipin kahit kasing tigas ito ng diamond hanggang sa maubos ang mga ito kaya nakatakas na sila. Pagdating sa itaas ay nakita nila ang user ni High Priestess at sinabi ni Polnareff na nawasak ang lahat ng mga ngipin nito. Sumikat ang araw na parang nagpapahiwatig ng maganda nilang hinaharap kahit isang buwan silang naglakbay kaya di na sila nagsayang ng oras. Samantala sa isang eskinita ay nakita ng spy ng Speedwagon Foundation ang mga tauhan ni Dio. Subalit may umatake sa kanyang likod at naputol ang kanyang ulo. At ang umatake sa kanya ay walang iba kundi si Dio. Muling tumawag si Suzy at nais nitong makausap ang apo upang palakasin ang kanilang loob. Samantala si Holly ay lumalaban pa rin sa sumpa. Saka nakahanda na ang bago nilang sasakyan at ito ang ginamit nila upang makapaglakbay, saka huminto sila sa gitna ng disyerto.